Maaaring ang kapangyarihan sa mundo ay hindi na hawak ng mga bansang may lakas militar o likas na yaman. Kung bukas ay titigil sa pag-andar ang Pilipinas, guguho ang pandaigdigang supply chain na sumusuporta sa iyong buhay. Ang Pilipinas ngayon ay naging isang bansa na nagpapagalaw sa entablado ng mundo. Ang pandaigdigang politika ay malamig at mapagkalkula. Kinakalkula ng Amerika ang mga alyansa, kinakalkula ng China ang kaligtasan, at kinakalkula ng Pilipinas ang mga panganib. Ngunit kamakailan lamang, may isang pangalan na sabay-sabay na sinimulang kalkulahin ng mga bansang ito. Iyon ay ang Pilipinas. Ang Pilipinas noon ay isang bansang tumatanggap ng tulong, isang bansang muling bumangon mula sa mga guho ng digmaan, at isang bansang matagal na nanatili sa anino ng mga kalapit bansa nito. Ngunit iba na ngayon. Kung mawawala ang Pilipinas sa estratehiyang pansiguridad ng Amerika, magkakaroon ng puwang. Kung mawawala ang Pilipinas sa estrukturang pang-industriya ng China, mayayanig ang supply chain. Kung mawawala ang Pilipinas sa teknolohiya ng Amerika, hindi magtutugma ang mga kalkulasyon. Hindi ito nakaplano, ngunit ang Pilipinas ngayon ay naging isang bansang hindi maaaring isantabi sa anumang kalkulasyon. Kailan pa naging ganito kahalaga ang Pilipinas? Marso 14, 2025, sa isang silid-aralan sa Harvard, alas 2 ng hapon. Dahan-dahan kong inabot ang switch ng ilaw at sa isang iglap, binalot ng dilim ang silid. May 127 na estudyanteng nakaupo, ngunit walang nangahas na huminga man lang. Sa malaking screen sa likod ng blackboard, isang watawat lamang ang lumitaw. Itinuro ko ang watawat na iyon at nagsalita. Ang bansang ito, noong 1945, ay isa sa mga pinakawasak na bansa sa buong mundo. Dahan-dahang itinaas ng mga estudyante ang kanilang mga mukha at tumitig sa screen. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagpatuloy ako. Sa taong 2025, kapag huminto ang bansang ito, hihinto rin ang ekonomiya ng mundo. Sa isang lugar sa likurang bahagi ng upuan, may bumulong. Ang Pilipinas po ba? Ako si Richard Santos. Nagtrabaho ako sa Defense Intelligence Agency ng Amerika sa loob ng 20 taon. Sinusuri ang kaligtasan ng bawat bansa sa mundo at ngayon ay nagtuturo ako tungkol sa National Resilience sa Harvard. Ang mga estudyanteng nakikinig sa aking lektura ay karamihang magiging mga tagapaggawa ng patakaran sa hinaharap. Lagi kong sinasabi sa kanila, ang isang bansa, sa huli, ay mga numero. Isang formula na kung mayroon kang likas na yaman, makakatagal ka. Kung marami kang populasyon, makakayanan mo. Kung malawak ang iyong teritoryo, mabubuhay ka. At kung malakas ang iyong militar, mapoprotektahan ka. Ang formulang ito ay hindi kailanman pumalya sa nakalipas na 2,000 taon. Ang Imperyong Romano, ang Imperyong Mongol, ang Imperyong British, lahat sila ay nasa loob ng formulang ito. Ganoon din ang mga bansang bumagsak. Ang Unyong Sobyet ay naglaho dahil sa pagbagsak ng sistema. Ang Yugoslavia ay nahati dahil sa mga alitan sa teritoryo at ang Venezuela ay bumagsak dahil sa pag-asa sa langis. Ngunit, may isang bansa na ganap na binaliwala ang lahat ng formulang ito. Binuksan ko muli ang screen at isang mapa ng Pilipinas ang lumitaw. Ang lawak ng lupa ng Pilipinas ay humigit kumulang 300,000 kilometro, kuwadrado lamang pang 73 sa buong mundo. Ang populasyon nito ay humigit kumulang 110 milyon pang 13 sa mundo. Kumusta naman ang likas na yaman? Ang reserba ng langis ay halos zero. Ang natural gas ay ganoon din. Umaasa ito sa pag-import para sa maraming pangunahing materyales. Mga minamahal, kung susundin ang aking formula, ang bansang ito ay may estrukturang hindi kailanman makakaligtas. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Dahan-dahan akong naglakad habang inililipat sa susunod na slide. Ngunit iyon ay kung susundin ang formula, ang katotohanan ay iba. Ngayon, ang bansang ito ay isa sa mga pinakamalaking tagapagluwas ng talento sa mundo. Ang mga marino nito ay nagpapatakbo sa halos 30% ng pandaigdigang kalakalang pandagat. Ang mga NARS at healthcare worker nito ay bumubuhay sa mga sistema ng kalusugan ng maraming mauunlad na bansa. Ang industriya ng Business Process Outsourcing, BPO nito, ay humahawak sa serbisyo sa customer at back-office operations ng daan-daang kumpanya sa Fortune 500. Kapag huminto ang mga Pilipino, hihinto ang mga barko.
manganganib ang mga ospital, at mapuputol ang komunikasyon ng mga pandaigdigang korporasyon. Noon, isang estudyanteng nasa 3 taon ng political science na nagngangalang Ethan Miller ang maingat na nagtaas ng kamay. Profesor, hindi po ba dahil iyon sa tulong ng Amerika? Tumango ako. Kinikilala ang kanyang tanong. Tama ka, Ethan. Malinaw na tumanggap ng tulong ang Pilipinas. Pagkatapos ng isang maikling paghinto, nagtanong ako muli. Ngunit Ethan, ang Pilipinas lang ba ang tanging bansang tumanggap ng tulong? Nagbago ang screen at lumitaw ang ilang pangalan ng bansa. South Vietnam, Indonesia, Egypt, Pakistan. Ang lahat ng mga bansang ito ay tumanggap din ng napakalaking tulong. Ang ilan ay mas malaki pa kaysa sa Pilipinas. Huminto ako sandali at tiningnan ang mga estudyante. Ngunit nasaan na ang mga bansang ito ngayon? Natahimik si Ethan at muling tumahimik ang silid. Ibinalik ko ang datos ng Pilipinas sa screen. Pagkatapos ng digmaan, ang per capita income ng Pilipinas ay mas mataas pa kaysa sa maraming kalapit bansa nito, ngunit dumaan ito sa mga dekada ng hamon. Ngunit sa kabila nito, noong 2024, ang per capita income nito ay nasa 3,500 at ang mga remittance mula sa mga manggagawa sa ibang bansa ay bumubuo ng halos 10% ng GDP nito, isang lifeblood na nagpapatatag sa ekonomiya. Ang pagbangon nito bilang isang pandaigdigang service hub ay isang pambihirang kwento sa loob ng 50 taon. Mga minamahal, hindi ko ito tatawaging isang himala. Hininaan ko ang aking boses at dahan-dahang sinabi. Ito ay isang paulit-ulit na pattern na isinagawa ng bansang Pilipinas sa loob ng ilang siglo. Isang estudyante mula sa Tsina na kumukuha ng doctorate sa economics, si Li Wei, ang nagtaas ng kamay. Profesor, ngunit magkaiba po ang sukat. Ang Tsina ay may populasyon na mahigit 1.4 bilyon. Ngumiti ako. Tama ka, Li Wei. Ang Tsina ay isang napakalaking bansa. At muli akong nagtanong, ngunit paano gagana ang mga pandaigdigang operasyon ng napakaraming kumpanyang Tsino nang walang mga Pilipinong marino na nagdadala ng kanilang mga produkto? Paano uunlad ang kanilang mga lungsod kung wala ang mga Pilipinong inhinyero at arkitekto na nagtatrabaho sa gitnang silangan na nagpapadala ng puhunan pa uwi? Naging mabigat ang hangin sa silid. Dahan-dahan akong naglakad sa paligid ng lectern. Mga minamahal, sa loob ng 25 taon, pinag-aralan ko ang pagbangon at pagbagsak ng mga bansa. Laging malinaw kung aling bansa ang matatalo dahil hindi nagsisinungaling ang mga numero. Huminto ako, sandali at tiningnan ang mga estudyante. Ngunit ang Pilipinas ay iba. Sinira ng bansang ito ang lahat ng pormulang aking binuo. Isang pangungusap ang lumitaw ng malaki sa screen. Ang bansang ito ay hindi dapat umiral. Ngunit ngayon, ang mundo ay hindi iikot kung wala ito. Binuksan ko muli ang ilaw. Tulala akong tinitingnan ng mga estudyante. Ang ilan ay masigasig na nagsusulat, habang ang iba ay nakatitig pa rin sa screen, hindi makapagsalita. Sa susunod na pagkikita, susuriin natin ang 3 katangian ng bansang ito, sabi ko habang isinasara ang aking libro. Kung bakit hindi bumagsak ang Pilipinas. Paglabas ko ng silid, isang estudyanteng Pilipino na kumukuha ng International Relations, si Miguel Reyes, ang maingat na lumapit sa akin. Professor, totoo po ba na ganoon kalaki ang epekto namin? Tinitigan ko siya ng diretso sa mata at sumagot. Miguel, hindi ako nagsasalita ng damdamin, kundi ng katotohanan lamang. At ang katotohanan ay malinaw. Ang Pilipinas ay isang bansang hindi maipaliwanag ng anumang formula. Nang gabing iyon, mag-isa akong nakaupo sa aking opisina, tinitingnan ang mga report tungkol sa Pilipinas na nakasalansan sa aking mesa. Mga materyales sa pagsusuri na ginawa ko noong nasa Defense Intelligence Agency pa ako. Ano nga ba ang nagtulak sa bansang ito hanggang sa puntong ito? Digmaan, pananakop, krisis sa ekonomiya. Ang pagdanas ng isa lamang sa mga ito ay sapat na upang pabagsakin ang karamihan sa mga bansa, ngunit naranasan ng Pilipinas ang lahat ng ito. At hindi lamang ito bumangon, kundi lalo pang lumakas. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga ilaw sa campus ng Harvard ay kumikinang. At naisip ko kung ano ang iniisip ng 127 na estudyanteng nakinig sa aking lektura ngayon. Isang bansang hindi dapat umiral. Ngayon, kailangan kong patunayan sa kanila kung bakit nakaligtas ang Pilipinas, kung bakit ito lumakas,
at kung paano ito nakarating sa sentro ng mundo. Hindi na ako makapaghintay sa susunod na lektura. Isang linggo ang lumipas. Sa parehong silid-aralan, mas maagang dumating ang mga estudyante kaysa sa akin. Ang ilan ay muling binubuklat ang kanilang mga tala mula sa huling pagkikita. Si Miguel Reyes ay nakaupo sa pinakaunang hilera, bukas ang kanyang laptop. Si Ethan Miller ay nakahalukip-kip habang nakatitig sa screen. Tumayo ako sa lectern at dahan-dahang nagsalita. Noong nakaraan, narinig ninyo na ang Pilipinas ay isang bansang hindi dapat umiral. Tumango ang mga estudyante. Ngayon, ipapaliwanag ko ang dahilan, ang tatlong katangian ng Pilipinas. Binuksan ko ang screen. Isang pangalan ang lumitaw, si Dr. Samuel Worthington, isang propesor ng ekonomiya sa Stanford. Pinag-aralan ni Professor Worthington ang paglago ng ekonomiya ng mga bansa sa buong mundo sa loob ng 20 taon. Sa isang papel noong 1998, isinulat niya ito. Binasa ko ang pangungusap sa screen. Kung may iisang variable na naghihiwalay sa tagumpay at kabiguan, iyon ay ang Pilipinas. Natahimik ang silid, ang unang katangian. Inilipat ko sa susunod na slide. Ang mga Pilipino ay may isa sa mga pinakamadaling umangkop na isipan sa mundo. At kasabay nito, sila ang isa sa mga pinakamapamaraang lahi. Nagtaas ng kamay si Li Wei. Profesor, hindi po ba't iyan ay isang subjective na pagsusuri? Umiling ako. Tingnan natin ang datos. Napuno ng mga numero ang screen. Ang Pilipinas ay isa sa mga nangungunang bansa sa mundo sa English proficiency na ginagawa silang plug and play na talento para sa pandaigdigang ekonomiya. Ang rate ng literacy nito ay isa sa pinakamataas sa Timog Silangang Asya, ngunit hindi lang iyon. Inilipat ko sa susunod na datos. Ang average na oras ng pagtatrabaho ng mga Pilipino ay maaaring hindi ang pinakamataas, ngunit ang kanilang diskarte o resourcefulness sa trabaho ay napakataas. Ang kakayahang maghanap ng solusyon sa mga problemang tila imposible. Bulong ni Ethan, kaya, kalidad na trabaho na may kakayahang mag-adjust sa anumang sitwasyon? Eksakto, tumango ako. Isang exchange student mula sa Pransya, si Elodie Bernard, ang nagtaas ng kamay. Profesor, ngunit hindi po ba't dehumanizing iyon? Paano naman ang kalidad ng buhay? Tiningnan ko siya. Elodie, magandang tanong, ngunit hindi ako nagsasalita tungkol sa kung ano ang tama o mali. Huminto ako sandali. Ipinapaliwanag ko lamang kung bakit sila nakaligtas. Muling natahimik ang silid at nagpatuloy ako. Maraming lahi ang matatalino, marami ring lahi ang masisipag. Ngunit iilan lamang ang lahi na nagtataglay ng parehong katangian ng kakayahang umangkop at pagiging mapamaraan ng sabay. Dahan-dahan akong naglakad habang tinitingnan ang mga estudyante. Ang mga Pilipino ay mabilis matuto, agad na isinasagawa ang kanilang natutunan at inuulit ito ng walang tigil. Iyan ang unang katangian. Ang ikalawang katangian, inilipat ko sa bagong slide. Ang Pilipinas ang pinakamabilis umangkop sa mga pandaigdigang pangangailangan at agad itong ginagawang isang industriya. Isang graph ng paglago ng industriya ng BPO ang lumitaw sa screen. Ang pag-aampon ng Pilipinas sa modelo ng BPO ay isa sa pinakamabilis sa mundo. Ngayon, ito ang nangunguna sa voice services sa buong mundo. Nanilampasan pa ang India. Muling nagtaas ng kamay si Li Wei. Profesor, mabilis din po ang China. Kung pag-uusapan ang sukat, mas malaki ang China. Ngumiti ako. Li Wei, magkaiba ang sukat at bilis ng pag-angkop. Tingnan natin ang industriya ng pandaragat. Ang Pilipinas ay hindi gumagawa ng mga barko, ngunit sila ang nagpapatakbo sa mga ito. Sila ang software na nagpapagana sa hardware ng pandaigdigang kalakalan. Hindi ito lamang isang posisyon. Ito ay isang dominasyon. Ang mga NARS ay ganoon din. Ang mga ospital sa Amerika, UK at gitnang silangan ay lubos na umaasa sa mga Pilipinong NARS. Hindi sila gumagawa ng mga high-tech na kagamitang medikal, ngunit sila ang nagpapatakbo nito ng may kahusayan. Kung aalisin mo sila, guguho ang sistema. Inilipat ko sa susunod na slide. Paano naman ang aviation? Ang mga Pilipinong piloto at mekaniko ay hinahanap sa buong mundo. Huminto sa pagsusulat si Ethan at tiningnan ako. Kung hihinto ang mga industriyang ito, magkakagulo ang pandaigdigang ekonomiya. Huminto ako sandali. Ngunit simula pa lamang iyan. Hindi lamang natututo ng isang kasanayan ng mga Pilipino. Dahan-dahan kong sinabi, inaangkin nila ito at agad na ginagawang sarili nila.
Nagtaas ng kamay si Miguel Reyes. Kung ang Amerika ay magdidisenyo ng isang sistema ng serbisyo, ang mga Pilipino ay gagawa ng mas mahusay na paraan upang ipatupad ito ng may puso. Kung ang ibang bansa ay magde-develop ng isang kasanayan, ang mga Pilipino ay magde-develop ng mga paraan upang sanayin ang kanilang mga kababayan ng mas mabilis at mas mahusay para sa pandaigdigang merkado. Itinuro ko ang screen. Ito ang ikalawang katangian. Hindi imitasyon, kundi ebolusyon. Ganap na natahimik ang silid habang inihahanda ko ang huling slide. Ngunit mga minamahal, lalo kong hininaan ang aking boses. Ang pinakanakakatakot ay ang ikatlong katangian. Sabay-sabay na tumingin sa akin ang mga estudyante. Iyon ay tatalakayin natin sa susunod na pagkikita. Nagmamadaling nagtaas ng kamay si Elodie. Profesor, bakit hindi niyo po sasabihin ngayon? Ngumiti ako. Elodie, ang ikatlong katangian ay hindi lamang tungkol sa kasanayan. Ito ang dahilan kung bakit hindi kailanman babagsak ang Pilipinas at ang tunay na diwa nito na pinakakinatatakutan ng mundo. Paglabas ko ng silid, pinalibutan ako ng ilang estudyante. Professor, ano po ang pangatlo? Bakit kailangan pa naming maghintay? Tiningnan ko sila at dahan-dahang sinabi, sa dalawang katangiang narinig ninyo ngayon, sapat na para masabing malakas na bansa ang Pilipinas. Idinagdag ko habang inilalagay ang aking libro sa bag. Ngunit kapag nalaman ninyo ang pangatlo, titingnan ninyo ang Pilipinas sa isang ganap na kakaibang paraan. Nang gabing iyon sa aking opisina, inihahanda ko ang materyales para sa susunod na lektura. Nakalatag sa aking mesa ang mga dokumento tungkol sa People Power Revolution noong 1986. Kung paano bumangon ang isang bansang nasa ilalim ng diktadura at nagpakita ng bagong lakas. Ang sagot ay nasa ikatlong katangian. Dahan-dahan akong tumango habang tinitingnan ang mga materyales. Bayanihan. Iyon ang pinakamalakas na sandata ng Pilipinas. 3 araw ang lumipas. Mas maaga pang napuno ng mga estudyante ang silid. Maging ang mga estudyante mula sa ibang departamento ay dumating. Pinupuno ang mga bakanteng upuan sa likod at nakatayo sa pasilyo. Malinaw sa kanilang mga mukha na sabik silang malaman kung ano ang ikatlong katangian. Tumayo ako sa lectern, tiningnan ang mga estudyante at nagsalita. Ngayon, pag-uusapan natin kung bakit hindi kailanman babagsak ang Pilipinas. Binuksan ko ang screen at isang larawan ang lumitaw. Ito ay ang EDSA Shrine noong 1986, puno ng milyon-milyong tao. Noong 1980s, naharap ang Pilipinas sa isang matinding krisis pampolitika at pang-ekonomiya. Huminto ako sandali, tinitingnan ang reaksyon ng mga estudyante. Bumagsak ang ekonomiya at hinulaan ng mga eksperto sa buong mundo na aabutin ng hindi bababa sa 20 taon bago makabawi ang Pilipinas. Tumango si Ethan habang nagsusulat. Ngunit ano ang nangyari? Inilipat ko sa susunod na slide. Dumanas ang Pilipinas ng isang mahabang panahon ng paghihirap, ngunit sa panahong iyon, tahimik ngunit ganap nitong binago ang kanyang panlipunan at pampulitikang estruktura sa pamamagitan ng isang mapayapang revolusyon. Nagtaas ng kamay si Liwei. Professor, hindi po ba't dahil iyon sa malakas na suporta mula sa ibang bansa? Umiling ako. Hindi, Liwei. Hindi lamang iyon dahil sa tulong mula sa labas. Inilipat ko ang larawan sa screen. Ipinakita nito ang mga tao pagkatapos ng bagyong Yolanda. Hayan, nakapila ng maayos para sa relief goods. Kolektibong, pagtutulungan, bayanihan. Natahimik ang silid. Sa harap ng mga pambansang krisis, tulad ng malalakas na bagyo o lindol, kusang loob na pinapanatili ng mga tao ang kaayusan at nagtutulungan sa isa't isa. Nagtanong si Elodie na may pagkamangha. Professor, totoo po bang kusa iyon? Tinitigan ko siya ng diretso. Elodie, hindi ito isang utos. Hindi ito ipinilit ng batas. Huminto ako sandali. Mayroong isang pamantayang ibinabahagi sa buong lipunan at ang mga mamamayan mismo ang kumilos. Isang mahinang bulalas ng paghanga ang narinig mula sa silid. Ipinakita ko sa screen ang isang panayam sa isang biktima ng sakuna. Sinabi ng isang matandang babae, kung nahihirapan ang bayan, sino pa ba ang magtutulungan kundi tayo-tayo rin? Hininaan ko ang aking boses at dahan-dahang sinabi, mga minamahal, ito ang ikatlong katangian, kolektibong pagbangon, bayanihan. Nagtaas ng kamay si Miguel Reyes. Profesor, ngunit hindi lamang po ang Pilipinas. Ang Alemanya rin ay mabilis na bumangon mula sa digmaan.
Magandang punto. Tumango ako at sumagot. Tama ka, Miguel. Maraming bansa ang may kakayahang bumangon. Inilipat ko sa susunod na slide. Ngunit iba ang Pilipinas. Isang bagong datos ang lumitaw sa screen. Isang papel mula kay Professor Robert Kellerman ng Harvard Kennedy School. Pinag-aralan ni Professor Kellerman ang pagtugon sa krisis ng iba't ibang bansa sa loob ng 20 taon. Isinulat niya ito. Binasa ko ang pangungusap sa screen. Walang ibang lahi sa mundo ang kumikilos ng kasing bilis, kasing lubusan, at kasing kusa ng mga Pilipino sa panahon ng krisis. Mga minamahal, sa normal na panahon, ang mga Pilipino ay nagkakaroon ng mga alitan. Nag-aaway sa politika, nagkakaroon ng rehiyonalismo, at magkakaiba ang opinyon ng bawat henerasyon. Tumango ang mga estudyante. Ngunit kapag humarap na sa krisis, nagbabago ang lahat. Huminto ako at tiningnan sila. Para silang isang katawan na kumikilos ng sabay-sabay. Nagpakita ako ng isa pang halimbawa. Tingnan natin ang pandemyang COVID noong 2020. Lumitaw sa screen ang datos ng pagtugon ng iba't ibang bansa. Karamihan sa mga bansa ay nagpatupad ng sapilitang lockdown. Nagpatrolya ang mga pulis sa mga kalye at pinarusahan ang mga lumalabag. Itinuro ko ang datos ng Pilipinas. Hindi nag-lockdown nang ganap ang Pilipinas sa simula. Sa halip, ang mga komunidad mismo ang kumilos. Mga pribadong individual ang nagsimula ng mga community pantry para pakainin ang mga nagugutom. Nagsuot sila ng maskara at nagpanatili ng distansya dahil sa pakikipagkapwa-tao. Nagtanong si Ethan na may pagtataka. Professor, paano po naging posible iyon? Ngumiti ako. Ethan, iyan ang misteryong hindi ko malutas sa loob ng 25 taon. Nagsimula ang bulungan sa silid. Ngunit isang bagay ang sigurado, muli kong hininaan ang aking boses. Sa tuwing dumadaan sa krisis ang Pilipinas, lalo itong lumalakas. Pagkatapos ng digmaan, naging isa ito sa mga pinakamaunlad na ekonomiya sa Asya. Pagkatapos ng diktadura, naging simbolo ito ng demokrasya sa buong mundo. Pagkatapos ng mga sakuna, ipinapakita nito sa mundo ang diwa ng bayanihan. Itinuro ko ang huling pangungusap sa screen. Ito ang kolektibong pagbangon. Ang kapangyarihang bumangon muli kahit bumagsak, at kapag bumangon, lalo pang lumalakas. Muling nagtaas ng kamay si Li Wei. Profesor, hindi po ba't ganoon din ang China? Maraming beses din dumaan sa krisis ang China ngunit nakaligtas. Nag-isip ako sandali bago sumagot. Li Wei, nakaligtas ang China dahil sa laki nito. Hindi ito gumuho dahil sa napakalaking populasyon nitong 1.4 bilyon. Muli kong itinuro ang datos ng Pilipinas. Ngunit ang Pilipinas ay may 110 milyon lamang. Nakaligtas ito hindi dahil sa laki, kundi dahil sa bilis. Hindi dahil sa utos, kundi dahil sa kusang loob. Ganap na natahimik ang silid habang ipinapakita ko ang huling slide. Mga minamahal, heto ang conclusion. Dahan-dahan akong naglakad habang tinitingnan ang mga estudyante. Ang Pilipinas ay hindi kailanman babagsak dahil hindi nito alam kung paano bumagsak. Huminto ako sandali. O mas tumpak, dahil napakaraming beses na nitong naranasan ang bingit ng pagbagsak, sanay na itong huwag bumagsak. Pagkatapos ng lektura, tahimik na lumapit si Miguel. Iba ang kanyang ekspresyon. Profesor, bilang isang Pilipino, wala po akong masabi. Tiningnan ko siya. Miguel, hindi ito tungkol sa kung sino ang mas mahusay. Tinapik ko ang kanyang balikat. Sinasabi ko lang ang katotohanan. At ang katotohanan ay espesyal ang Pilipinas. Nang gabing iyon, inihahanda ko na ang susunod na lektura. Ngayon magsisimula ang mga seryosong tanong ng mga estudyante, mga argumento na labis ang aking papuri sa Pilipinas, mga pahayag na may ibang posibleng interpretasyon. Ngunit handa ako, dahil hindi nagsisinungaling ang mga numero. 2 araw ang lumipas, halatang nagbago ang kapaligiran sa silid-aralan. Ang mga estudyante ay hindi na lamang tumatango, ilan ay nakahalukip-kip na may pagdududa sa kanilang mga mukha. Naramdaman ko ang pagbabago, at alam kong ito ang pinakamahalagang bahagi, ang sandali ng paglipat mula sa paghanga patungo sa pagsusuri. Ngayon, tatanggapin ko ang inyong mga tanong, sabi ko. Agad na nagtaas ng kamay si Ethan Miller. Profesor, 3 linggo ko nang pinakikinggan ang tungkol sa Pilipinas. Kahanga-hanga po. Huminto siya. Ngunit sa huli, hindi po ba't dahil pa rin iyon sa tulong ng Amerika? Kung wala ang Amerika, hindi iiral ang Pilipinas ngayon. Biglang nagbago ang hangin.
Maraming estudyante ang tumango, sumasang-ayon kay Ethan. Tiningnan ko siya at dahan-dahang sumagot. Ethan, magandang punto. Walang duda, tinulungan ng Amerika ang Pilipinas. Binuksan ko ang screen. Pagkatapos ng digmaan, ang tulong na natanggap ng Pilipinas ay humigit kumulang 2 bilyon. Ngumiti si Ethan na parang nanalo na. Ngunit Ethan, inilipat ko sa susunod na slide. Lumitaw ang mga pangalan ng bansa at numero. Sa parehong panahon, ang South Korea ay tumanggap ng 1.5 bilyon. Ang Taiwan ay tumanggap ng katulad na halaga. Ang South Vietnam ay tumanggap ng mahigit 1.7 bilyon. Natahimik ang silid. Ngunit ano ang naging resulta? Ang Pilipinas ay hindi naging isang manufacturing powerhouse tulad ng South Korea o Taiwan. Sa halip, naging isang human capital powerhouse ito. Ang yaman nito ay ang mga tao nito. Ilan sa mga bansang ito ang nakapag-export ng ganitong kalibre ng mga nurse, marino at inhinyero sa buong mundo. Ilan sa kanila ang bumuo ng isang BPO industry na nagkakahalaga ng 20 bilyon. Mabilis na nagtaas ng kamay si Li Wei. Profesor, ngunit magkaiba pa rin ang sukat. Ang Tsina ay may populasyong 1.4 bilyon at malawak na teritoryo. Ang Pilipinas ay isang maliit na kapuluan lamang na may mahigit 100 milyong katao. Maraming estudyante ang tumango. Nagsisimula pa lang ang Tsina. Kapag kumilos na ito, malalampasan nito ang Pilipinas sa isang iglap. Tinitigan ko si Li Wei at nanahimik sandali. Li Wei, mahalaga ang sukat, inaamin ko. Ngunit may isang tanong ako. Maaari bang magpatuloy ang pandaigdigang pagpapadala ng mga produkto ng Tsina kung wala ang mga Pilipinong marino na bumubuo sa malaking porsyento ng mga tripulante sa mundo? Natahimik si Li Wei. Maaari bang mapanatili ng mga pandaigdigang kumpanya ang kanilang operasyon sa Tsina nang walang mga back office na pinapatakbo ng mga Pilipino sa Pilipinas? Natahimik si Li Wei. Maingat na nagtaas ng kamay si Miguel Reyes. Profesor, paumanhin po, ngunit mayroon akong ibang interpretasyon. Sa mga akademya sa Pilipinas, ang tugon sa pananakop ng mga Espanyol ay madalas na tinitingnan bilang isang kwento ng pagkabigo, hindi ng katatagan. Hindi kami nakipaglaban ng 300 taon. Kami ay simpleng napasailalim. Nagumpisa siyang magbasa mula sa kanyang laptop. Sinulat ni Profesor Renato Constantino sa kanyang aklat, ang pagpili ng mga elitista na makipagtulungan sa mga mananakop ay isang estratehiya para sa kaligtasan, hindi isang pambansang paglaban. Nagkaroon ng bulungan sa silid. Ang tingin nila sa akin ay may bahid na ng pagdududa. Tumango ako. Mahusay. Lahat ng tanong ninyo ay may punto. Ang teorya ni Ethan tungkol sa tulong, ang teorya ni Li Wei tungkol sa sukat, at ang teorya ni Miguel tungkol sa kolaborasyon, lahat ay may basehan. Dahan-dahan akong naglakad sa lectern. Ngunit mga minamahal, huminto ako. Ngayon, sasabihin ko ang pinaka-hindi komportableng katotohanan. Dito nagsisimula ang tunay na dahilan kung bakit malakas ang Pilipinas. Inilipat ko sa bagong datos sa screen. Hindi lang Pilipinas ang tumanggap ng tulong. Dahan-dahan kong sinabi. Ngunit ilan sa mga bansang iyon ang gumamit ng tulong para sanayin ang kanilang mga mamamayan at ipadala sila sa mundo para maging indispensable? Tingnan natin ang industriya ng pandaragat. Nang sinimulan ng Pilipinas na maging pangunahing supplier ng mga marino noong 1970s, pinagtawanan ito ng mundo. Ang mga Pilipino? Imposible. Iyan ang reaksyon noon. Ngayon, sila ang bumubuhay sa pandaigdigang kalakalan. Ang mga NARS ay ganoon din. Nang magsimulang mag-export ng mga NARS ang Pilipinas, marami ang nag-alinlangan. Ngayon, ang mga sistema ng kalusugan ng mga mayayamang bansa ay hindi makakatagal kung wala sila. Nagtaas ng kamay si Elodie. Profesor, hindi po ba't suwerte lang iyon? Sinuwerte lang silang sumabay sa Agos. Umiling ako. Elodie, tingnan mo ang mga pinuno. Tingnan mo ang mga desisyong ginawa. Hindi ito aksidente. Ito ay isang sinadyang pambansang estratehiya na binuo sa loob ng mga dekada para gawing pinakamalaking asset ng bansa ang mga mamamayan nito. Tiningnan ko ang mga estudyante. Maaaring suwerte ang isang beses, maaaring suwerte rin ang pangalawa. Ngunit kung ang pangatlo, pang-apat at pang-5 beses ay paulit-ulit, suwerte pa rin ba iyon? Ganap na natahimik ang silid. Inilabas ko ang huling slide. Mga minamahal, dito tayo magsisimula. Ang tulong ay isang buto lamang. Ang Pilipinas ang nagpalago sa butong iyon para maging isang gubat ng pandaigdigang talento.
Pagkatapos ng klase, lumapit si Ethan. Professor, hindi ko pa rin iniisip na mali ang tanong ko. Tiningnan ko siya. Ethan, hindi mali ang tanong mo. Ngumiti ako. Kulang lang. Sa susunod na pagkikita, ipapakita ko sa iyo ang kulang. Nang gabing iyon, inilabas ko ang mga materyales para sa susunod na lektura. Isang listahan ng mga bansang tumanggap ng tulong ngunit nabigo. Mga halimbawa kung paano ginawang posible ng Pilipinas ang imposible at ang mga desisyong nasa likod nito. Handa na ang mga estudyante na lumampas sa pagdududa at pumasok sa yugto ng paninindigan. 3 araw ang lumipas, napansin ko agad ang pagbabago sa ekspresyon ng mga estudyante. Ang mga pagtutol noong nakaraan ay lalo pang nagpaalab sa kanilang kuryosidad. Maging sina Ethan at Liwei ay nakaupo na sa harap. Tumayo ako sa lectern at binuksan ang screen. Isang mapa ng mundo ang lumitaw na may ilang bansang naka-highlight. Ngayon, tingnan natin ang mga bansang nagsimula sa halos parehong kondisyon ng Pilipinas, ngunit nabigo. Dahan-dahan kong sinabi. Unahin natin ang Myanmar, Burma. Lumitaw ang datos. Noong 1950s, ang Myanmar ay isa sa mga pinakamayamang bansa sa Timog Silangang Asya, mas mayaman pa sa South Korea at Taiwan. Mayaman ito sa likas na yaman at may mataas na literacy rate. Huminto ako at tiningnan sila. Ngunit ano na ito ngayon? Isa sa mga pinakamahirap, pinaghihiwalay ng digmaang sibil. Ganoon din ang Argentina. Noong unang bahagi ng ika-20 siglo, kasing yaman ito ng Estados Unidos. Ngayon, palagi itong nasa krisis sa ekonomiya. Ang lahat ng mga bansang ito ay may potensyal. Ipinakita ko ang datos ng bawat bansa. Ngunit ang resulta ay magkakaiba. Nagtaas ng kamay si Liwei. Professor, ngunit ang mga bansang iyon ay hindi matatag sa politika. Hindi po ba't dumaan din ang Pilipinas sa mga mahihirap na panahong pampolitika? Magandang tanong. Tama ka, Liwei. Ang Pilipinas ay dumaan sa matinding kaguluhang pampolitika. Inilipat ko ang slide. Ngunit sa gitna ng kaguluhang iyon, binuo ng Pilipinas ang BPO industry nito, naging dominanteng puwersa sa pandaragat, at nagpatuloy sa pagpapadala ng mga profesional sa buong mundo. Hininaan ko ang boses. Hindi politika ang problema. Ang problema ay kung ano ang ginawa mo sa mahihirap na panahong iyon. Nagpakita ako ng isang ulat mula sa World Bank noong 1980s. Binatikos ng World Bank ang estratehiya ng Pilipinas sa pag-export ng paggawa. Sabi nila, hindi napapanatiling modelo, nagdudulot ng brain drain, walang pangmatagalang benepisyo. Tiningnan ko ang mga estudyante. Iyon ang konklusyon ng mga pinakamahuhusay na ekonomista sa mundo. Ngunit ano ang ginawa ng Pilipinas? Ipinakita ko ang susunod na dokumento. Pinag-aralan nila ang mga pandaigdigang merkado, sinanay ang kanilang mga mamamayan at lumikha ng isang sistema para maging pinakamahusay sa mundo sa mga piling larangan. Isang graph ng paglago ng OFW remittances ang lumitaw. Pagsapit ng 2000s, naging isa na ito sa mga pangunahing haligi ng ekonomiya ng Pilipinas. Nagtaas ng kamay si Elodie. Professor, hindi po ba't dahil iyon sa malakas na pamumuno ng gobyerno? Ngumiti ako. Elodie, magandang punto. Mahalaga ang pamumuno. Inilipat ko ang slide. Ngunit tingnan natin ang industriya ng BPO. Lumitaw ang larawan ng isang maliit na call center sa Maynila noong huling bahagi ng 1990s. Nagsimula ito sa pribadong sektor. Isang individual, si Frank Holtz, ang nagdeklara na gagawin niyang pandaigdigang sentro ng serbisyo ang Pilipinas. Ipinakita ko ang reaksyon noon. Lahat ay nagsabing imposible at pinagtawanan siya, ngunit hindi siya sumuko. Ipinakita ko ang paglago ng BPO. Pagsapit ng 2010, nilampasan na nito ang India sa voice services at naging isang industriyang nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar. Dahan-dahan akong naglakad. Mga minamahal, isang beses lang ba ito? 2 beses? Tingnan natin ang electronics. Hindi gumagawa ng mga high-end na chip ang Pilipinas, ngunit isa ito sa mga pinakamalaking assembly and testing hub para sa mga semiconductor sa mundo. Ang mga manggagawang Pilipino ang nag-a-assemble ng mga piyesang nagpapagana sa inyong mga smartphone at computer. Tiningnan ko ang mga estudyante. Ang kanilang kasanayan ay bumuo ng isang monopolistikong posisyon sa ilang bahagi ng supply chain. Napanganga si Liwei. Inilabas ko ang huling slide. Mga minamahal, heto ang conclusion. Ang tulong ay isang buto. Maraming bansa ang tumanggap ng butong iyon. Huminto ako. Ngunit ang Pilipinas lamang ang nagpalago nito para maging isang gubat.
Ang ibang bansa ay umasa sa tulong. Hininaan ko ang boses. Ginamit ng Pilipinas ang tulong bilang tuntungan para lumipad ng mas mataas. Itinuro ko ang huling pangungusap. Bakit sa parehong ulan, tanging ang lupa ng Pilipinas ang namunga dahil hindi isinama ng Pilipinas ang imposible sa kanilang kalkulasyon. Tahimik na nagtaas ng kamay si Miguel Reyes. Profesor, wala po akong masabi. Nanginginig ang kanyang boses. Tiningnan ko siya at sinabi, Miguel, hindi ito tungkol sa kung sino ang mas mahusay. Ito ay isang pagsusuri lamang kung bakit nakaligtas ang Pilipinas. Pagkatapos ng klase, lumapit si Ethan. Profesor, ano po ang ipapakita ninyo sa susunod? Ngumiti ako. Ethan, sa susunod, lilinawin natin kung ang Pilipinas ay tunay o nagkataon lamang. Nagningning ang kanyang mga mata. Nang gabing iyon, inihanda ko na ang susunod na materyales. Ang sunod-sunod na krisis na naranasan ng Pilipinas at ang pattern na ipinakita sa bawat isa, oras na para ipakita sa mga estudyante ang tiyak na ebidensya. Isang linggo ang lumipas, naging mas tahimik kaysa dati ang silid. Sa loob ng 5 linggo, marami nang natutunan ang mga estudyante, ngunit may isang tanong pa rin na natitira. Ito ba ay nagkataon lamang o hindi maiiwasan? Tumayo ako sa lectern. Ngayon, huhusgahan natin kung ang Pilipinas ay tunay o sinuwerte lamang. Maingat na nagtaas ng kamay si Ethan. Profesor, sa totoo lang po, hindi pa rin ako kumbinsido. Ang pagbangon mula sa diktadura ay kahanga-hanga. Ngunit hindi po ba't iyon ay isang himala lamang na minsan lang nangyari? Maraming estudyante ang tumango. Ngumiti ako. Ethan, napakagandang tanong. Inihanda ko ang lektura ngayon para sagutin mismo iyan. Binuksan ko ang screen. Isang listahan ng mga krisis na naranasan ng Pilipinas ang lumitaw. Tingnan natin ang mga krisis na ito ayon sa pagkakasunod-sunod. 1980s, krisis sa utang at diktadura. Lumitaw ang unang datos. Bumagsak ang ekonomiya at hinulaan ng mga eksperto na magiging basket case ang Pilipinas sa loob ng mga dekada. Resulta, People Power Revolution, pagpapanumbalik ng demokrasya at pagsisimula ng pagbabago sa ekonomiya. 1997, Asian Financial Crisis. Ipinakita ko ang pangalawang datos. Gumuho ang mga ekonomiya sa buong rehiyon. Ang Thailand, Indonesia, South Korea ay nangailangan ng bailout mula sa IMF. Tinitingnan ni Lee Wei ang mga tala. Ngunit ano ang nangyari sa Pilipinas? Dahil sa mga reformang ipinatupad pagkatapos ng 1986, hindi ito gaanong naapektuhan kumpara sa mga kapitbahay nito. Isa ito sa mga unang nakabawi. Nagtaas ng kamay si Elodie. Profesor, paano po naging posible iyon? Dahan-dahan akong sumagot dahil binago nila ang sistema. Ang mga aral mula sa krisis noong 1980s ay nagpatibay sa kanilang sistema sa pananalapi. 2008, Global Financial Crisis. Nagpakita ako ng datos. Ang pagbagsak ng Lehman Brothers sa Amerika ay nagpabagsak sa pandaigdigang ekonomiya. Halos lahat ng bansa ay nakaranas ng negatibong paglago. Ngunit ang Pilipinas, dahil sa malakas na daloy ng remittances mula sa mga OFW at sa lumalaking industriya ng BPO, ay nagpatuloy sa paglago. Isa ito sa iilang bansa sa mundo na nakaiwas sa recession. 2013, Bagyong Yolanda, Haiyan. Ipinakita ko ang mga larawan ng pinsala, isa sa pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan. Mahigit 6,000 ang namatay at milyon-milyon ang nawalan ng tirahan. Ngunit ano ang ginawa ng Pilipinas? Ipinakita nila sa mundo ang isang pambihirang antas ng katatagan at diwa ng bayanihan at bumangon sila mula sa trahedya. At noong 2020, dumating ang pandemyang COVID. Ipinakita ko ang datos ng pagtugon ng iba't ibang bansa. Maraming bansa ang nag-lockdown. Ngunit sa Pilipinas, isang kakaibang kababalaghan ang lumitaw. Ang mga community pantry. Mga ordinaryong mamamayan na nag-set up ng mga food bank sa kanilang mga kapitbahayan na may slogan na magbigay ayon sa kakayahan, kumuha batay sa pangangailangan. Ito ay isang kusang loob na pagkilos ng kolektibong pangangalaga na hindi iniutos ng gobyerno. Dahan-dahang nagtaas ng kamay si Miguel Reyes. Profesor, kung gayon, ito po ay, hindi niya matuloy ang kanyang sasabihin. Tiningnan ko siya at sinabi, Miguel, nakikita mo na ba? Ipinakita kong muli ang listahan ng mga krisis. Krisis noong 1980s, krisis sa pananalapi noong 1997, krisis noong 2008,
super typhoon noong 2013, pandemya noong 2020. Itinuro ko ang bawat isa. Sa bawat pagkakataon, naharap sa krisis ang Pilipinas, sa bawat pagkakataon, nahirapan ito, at sa bawat pagkakataon, natuto ito. Nilakasan ko ang aking boses, at sa bawat pagkakataon, lalo itong lumakas. Huminto sa pagsusulat si Ethan at tiningnan ako. Ipinakita ko ang huling slide. Mga minamahal, ang mga himala ay hindi na uulit. Dahan-dahan akong naglakad, ngunit ang mga pattern ay nauulit. Ganap na natahimik ang silid. Sa tuwing dumarating ang krisis, pareho ang paraan ng pagtugon ng Pilipinas. Binilang ko sa aking mga daliri. Una, tinatanggap nila ang katotohanan. Pangalawa, binabago nila ang sistema. Pangatlo, hindi na nila inuulit ang parehong pagkakamali. Huminto ako. Sa tingin ninyo ba ay nagkataon lamang ito? Tahimik na umiling si Li Wei. Kinagat ni Elodie ang kanyang labi, at si Ethan ay masigasig na nagsusulat. Binasa ko ang huling pangungusap. Hindi ito nagkataon. Ito ay isang pattern, at ang isang pattern ay ang kakanyahan mismo. Sa susunod na pagkikita, titingnan natin kung saan nagmula ang kakanyahang ito. Papasok tayo sa kasaysayan ng Pilipinas. Nagbago ang tingin ng mga estudyante. Paglabas ko, maraming lumapit. Profesor, hindi na kami makapaghintay. Anong uri ng kasaysayan ang tatalakayin ninyo? Ngumiti ako. Ang nakita ninyo ay ang mga resulta. Sa susunod, ipapakita ko sa inyo ang mga sanhi. Nang gabing iyon, inilatag ko ang mga materyales sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang mga tala ng mga pre-kolonyal na kaharian, ang 300 taong paglaban sa Espanya, ang revolusyon laban sa Amerika, at kung paano hinubog ng mga labanang ito ang kakanyahan ng modernong Pilipinas. Handa na ang mga estudyante na tingnan ang kasaysayan sa kabila ng mga numero, oras na para ipakita kung paano ang DNA ng pakikipaglaban ay naging DNA ng katatagan. 3 araw ang lumipas, ganap nang nagbago ang kapaligiran. Wala nang pagdududa sa mga mukha ng mga estudyante. Sa halip, sabik na sabik silang marinig ang susunod na kuwento. Maging ang mga propesor mula sa ibang departamento ay nakatayo sa likod para makinig. Tumayo ako sa lectern. Ngayon, hindi natin pag-uusapan ang ekonomiya o teknolohiya. Ngayon, pag-uusapan natin ang kasaysayan. Isang exchange student mula sa Britanya, si Oliver Kensington, ang nagtaas ng kamay. Profesor, maaari po ba akong magtanong? Sa loob ng 6 na linggo, narinig namin ang tungkol sa ekonomiya, teknolohiya at katatagan ng Pilipinas. Ngunit kailan po nagsimula ang lahat ng ito? Gusto kong malaman ang pinagmulan ng pattern na ito. Ganap na natahimik ang silid. Tiningnan ko si Oliver. Oliver, iyan mismo ang sagot na hahanapin natin ngayon. Binuksan ko ang screen at isang mapa ng pre-kolonyal na Pilipinas ang lumitaw. Mula sa mga numero, babalik tayo sa panahon. Unahin natin ang ika-15 na siglo. Isang mapa ang lumaki. Bago dumating ang mga Espanyol, ang Pilipinas ay hindi isang solong bansa, kundi isang koleksyon ng mga maunlad na kaharian at sultanato. Nakikipagkalakalan sila sa Tsina, India at sa mundo ng Islam. Mayroon silang sariling sistema ng pagsulat, batas at kultura. Ipinakita ko ang mga talaan ng labanan sa Mactan noong 1521. Nang dumating si Ferdinand Magellan, na may superior na sandata at teknolohiya, natalo siya at napatay ng mga mandirigma ni Lapu-Lapu. Hindi ito isang simpleng tagumpay. Ito ay isang pahayag. Hindi sila basta-basta pasisiil. Nagtaas ng kamay si Li Wei. Profesor, ngunit sa huli, nasakop pa rin ang Pilipinas ng mahigit 300 taon. Medisi, tumango ako. Tama ka, Li Wei. Ngunit ano ang ipinanganak mula sa 300 taon ng pananakop? Inilipat ko ang slide. Daan-daang pag-aalsa ang naganap. Sa bawat henerasyon may mga Pilipinong lumaban para sa kalayaan. Ang mahabang pananakop na ito ay hindi pumatay sa kanilang espiritu. Sa halip, hinubog nito ang isang pambansang pagkakakilanlan na nakaugat sa paglaban. At noong ika-19 na siglo, habang ang mga bansa sa kanluran ay sumasakop sa Asya, isang kakaibang kilusan ang lumitaw sa Pilipinas. Ipinakita ko ang mga larawan ni Rizal, Del Pilar at Lopez Jaena, ang kilusang propaganda. Hindi sila gumamit ng mga espada, kundi ng mga panulat. Ipinaglaban nila ang mga reforma at pagkakapantay-pantay. Nang mabigo ito, sumiklab ang revolusyon noong 1896. Ito ay isang revolusyon.
Sa harap ng krisis ng pagiging isang permanenteng kolonya, pinili ng buong bansa na magkaisa at ipaglaban ang kalayaan. At pagkatapos talunin ang Espanya, naharap sila sa isang bagong mananakop, ang Amerika. Ipinakita ko ang mga tala ng digmaang Pilipino-Amerikano, isang brutal na digmaan kung saan daan-daang libong Pilipino ang namatay. Natalo sila, ngunit hindi sila sumuko. Ang pagnanais para sa kalayaan ay hindi namatay. Lumipat tayo sa ika-20 siglo, ikalawang digmaang pandaigdig at ang pananakop ng mga Hapon. Lumitaw ang mga larawan ng wasak na Maynila. Ang bansang ito ay ganap na nawasak, ngunit mula roon, muli itong bumangon. Ipinakita ko ang mga tala ng pagbangon pagkatapos ng digmaan. Nakamit nito ang tinatawag na ikalawang pinakamaunlad sa Asya noong 1950s at 60s. Nangyari iyon dahil sa mga karanasang pinagdaanan nito sa kasaysayan. Tiningnan ko ang mga estudyante. Mga minamahal, ang pakikipaglaban kay Magellan ay nagturo sa kanila ng katapangan. Ang 300 taon sa ilalim ng Espanya ay nagturo sa kanila ng pagtitiis. Ang revolusyon at ang digmaan laban sa Amerika ay nagturo sa kanila ng halaga ng kalayaan. Huminto ako. Ang mga ito ba ay magkakahiwalay na pangyayari? Inilabas ko ang huling slide. Isang linya ang gumuhit mula sa pre-colonial na panahon hanggang sa modernong Pilipinas. Ang DNA ng pakikipaglaban ay naging DNA ng katatagan. Ang likas na ugali para mabuhay ay naging isang pambansang estratehiya. Hininaan ko ang boses. Ang kolektibong pagtitiis na natutunan mula sa 200 taong pananakop. Ang kapangyarihan ng pagbabago na nag-udyok sa 2 revolusyon. Ang pag-iisip na nakasentro sa tao na pinili nila upang makipagsabayan sa mundo. Itinuro ko ang datos ng modernong Pilipinas. Lahat ng ito ay nabubuhay sa loob ng Pilipinas ngayon. Dahan-dahang nagtaas ng kamay si Ethan. Profesor, kung gayon, ito po ay hindi niya matuloy. Tiningnan ko siya at sinabi, Ethan, hindi ito nagkataon. Binasa ko ang huling pangungusap. Ito ay isang formula na hinubog sa loob ng mahigit 500 taon. Ganap na natahimik ang silid. Sa susunod na pagkikita, titingnan natin kung paano gumagana ang formulang ito sa modernong panahon. Kung bakit ang Pilipinas ay unti-unting nagiging sentro ng mundo sa ika-21 siglo. Pagkatapos ng klase, lumapit si Oliver. Professor, hindi ko pa nakita ang kasaysayan sa ganitong paraan. Nanginginig ang kanyang boses. Tinapik ko ang kanyang balikat. Oliver, ang kasaysayan ay hindi ang nakaraan. Ito ang blueprint na humuhubog sa kasalukuyan. Nang gabing iyon, inihanda ko na ang huling materyales. Ang posisyon ng Pilipinas sa mundo ngayon. Ang mga marino, NARS, BPO workers at inhinyero na lumilikha ng isang istruktura ng pag-asa. Ang Pilipinas bilang isang pivot state ng ika-21 siglo. Oras na para ipakita sa mga estudyante ang panghuling konklusyon. Isang linggo ang lumipas. Napuno ang silid-aralan ng mas maraming tao kaysa dati. Hindi lamang mga estudyante, kundi pati na rin ang ibang mga propesor. At maging ang mga taong mula sa labas ng unibersidad na nakarinig ng usap-usapan dahil ito na ang huling lektura. Tumayo ako sa lectern, tiningnan sila, at nagsalita. Ngayon, sasabihin ko ang conclusion ng lahat ng kuwentong ito. Binuksan ko ang screen at lumitaw ang datos ng industriya ng modernong Pilipinas. Mga marino, higit 75% ng lahat ng marino sa mundo. Mga NARS, ang pinakamalaking supplier sa Estados Unidos at maraming iba pang bansa. BPO, higit sa 1.3 milyong empleyado na naglilingkod sa mga pinakamalaking kumpanya sa mundo. Electronics Assembly, isang mahalagang bahagi ng pandaigdigang supply chain ng teknolohiya. Natahimik ang silid. Mga minamahal, naiintindihan ba ninyo kung ano ang ibig sabihin ng mga numerong ito? Hindi lamang ito nangangahulugan na sila ang numero 1. Hininaan ko ang boses. Ito ay isang istruktura ng pag-asa, dependency structure. Inilipat ko ang slide. Isang komplikadong diagram ng pandaigdigang supply chain ang lumitaw at sa gitna nito, ang Pilipinas. Kung ititigil ng mga Pilipinong marino ang paglalayag sa loob ng 3 buwan, hihinto ang pandaigdigang kalakalan. Kung ititigil ng mga Pilipinong NARS ang pagtatrabaho sa loob ng 6 na buwan, guguho ang mga sistema ng kalusugan ng maraming bansa. Kung ititigil ng industriya ng BPO sa Pilipinas ang operasyon sa loob ng 1 taon,
Mapuputol ang komunikasyon sa pagitan ng mga kumpanya at kanilang mga customer sa buong mundo. Lumingon ako sa mga estudyante. Mga minamahal, kapag huminto ang Pilipinas, hihinto ang mundo. Narinig ko ang isang malalim na paghinga. Dahan-dahang nagtaas ng kamay si Ethan. Profesor, kung gayon, ang Pilipinas ay... Tumango ako. Tama ka, Ethan. Ang Pilipinas ay isa ng bansang kailangan, essential state. Ipinakita ko ang isang bagong konsepto. Tingnan natin ang tradisyonal na kahulugan ng isang great power. Ipinakita ko ang datos ng Amerika, China at Russia. Malawak na teritoryo, malakas na militar, saganang likas na yaman, malaking populasyon. Iyan ang mga kondisyon ng kapangyarihan noong ika-20 siglo. Huminto ako, ngunit iba na ang ika-21 siglo. Ipinakita kong muli ang datos ng Pilipinas. Maliit ang teritoryo, limitado ang likas na yaman, at may mga hamon sa populasyon, ngunit ang mundo ay umaasa dito. Nilakasan ko ang aking boses. Ito ang kapangyarihan ng ika-21 siglo. Tinatawag ko itong pivot state o bansang bisagra. Ang mga great powers ay nangingibabaw sa mundo sa pamamagitan ng lakas. Ngunit ang mga pivot states ay sumusuporta sa mundo sa pamamagitan ng kanilang pagiging kailangan. Tumingin tayo sa Amerika. Hindi mapapanatili ng Amerika ang kanilang sistema ng kalusugan nang walang mga Pilipinong nurse. Hindi mapapanatili ng kanilang pandaigdigang logistic ang kahusayan ng walang mga Pilipinong marino. Tumingin tayo sa Tsina. Hindi mapapanatili ng Tsina ang kanilang factory of the world status kung walang mga Pilipinong marino na nagdadala ng kanilang mga produkto sa buong mundo. Tumingin tayo sa Europa. Ang kanilang mga sistema ng kalusugan, ang kanilang mga industriya ng cruise ship, lahat ay nakasalalay sa Pilipinas. Ipinakita ko ang huling datos, ngunit hindi dito hihinto ang Pilipinas. Namumuhunan na ito sa mga susunod na henerasyon. Fintech, creative industries, renewable energy. Inihahanda na nila ang susunod na yugto. Dahan-dahan akong naglakad. Mga minamahal, sa loob ng 25 taon, pinag-aralan ko ang pagbangon at pagbagsak ng mga bansa. Karamihan sa mga bansa ay nabubuhay sa pamamagitan ng kanilang likas na yaman, nananakot sa pamamagitan ng kanilang militar, o nagpapatakbo sa pamamagitan ng pera. Ganap na natahimik ang silid. Ngunit iba ang Pilipinas. Nilakasan ko ang aking boses. Dahil walang saganang likas na yaman, namuhunan ito sa kanyang mga mamamayan. Dahil palaging nasa panganib ng pananakop, naging dalubhasa ito sa estratehiya ng katatagan. At dahil minsan na itong ganap na nawasak, natutunan ito kung paano hindi na muling babagsak. Itinuro ko ang huling pangungusap. Tahimik na pumasok ang Pilipinas sa sentro ng mundo. Hindi na ito isang bansang pinipili. Ito na ngayon ang bansang kailangang piliin. Huminto ako sandali bago sabihin ang huling mga salita. Iyan ang kapangyarihan ng ika-21 siglo. Isinara ko ang aking libro. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa silid at pagkatapos may isang pumalakpak. Si Ethan. Agad na sumunod si Elodie, si Miguel, si Oliver. Tumayo sila at pumalakpak. Ang buong silid-aralan ay nagbigay ng isang standing ovation. Habang pabalik sa aking opisina, tumingin ako sa labas ng bintana. Sa kabila ng campus ng Harvard, kumikinang ang mga ilaw ng Boston. Naisip ko, ang pag-unawa sa Pilipinas ay hindi lamang pag-alam sa isang bansa. Ito ay pag-unawa kung hanggang saan kayang tiisin ng tao at kung gaano kataas ang kaya niyang liparin. At ang sagot ay malinaw. Kailangan ng mundo ang Pilipinas ngayon.